una sa lahat. Lalagyan din natin ng siyempre lahat ng facilities. Titiyakin natin na may food supply, may water supply, may kuryente kung kailangan mag-genset, kung ano man ang pangangailangan ng tao ay titiyakin natin na meron. We will continue to monitor, we will continue to coordinate with the leaders. Pilipinas, alas 5:30 na. Ito na mga bumabanderang balita. Ground Zero, mga rescuer hindi pa rin sumusuko sa paghanap ng mga posibleng natabunan ng guho sa lindol sa Cebu. Pagbisita ng Pangulong Bongbong Marcos nag-inspeksyon sa Bugo, Cebu at nangako ng agarang tulong. Below the belt, Mayor Magalo umalma sa tila pagkwestiyon ng palasyo sa tennis court sa Baguio na gawa ng mga diskaya. Bigla mong palalabasin na maanumalyang tennis court. I think below the belt yun. It has nothing to do with the Ikalawang araw na matapos ang magnitude 6.9 na lindol sa Cebu. Sa datos ng NDRRMC, umakyat na sa 72 patay. Halos 300 naman ang sugatan. Wala pang malinaw na datos sa mga otoridad kung may mga nawawala, pero nagpapatuloy pa rin ang search and retrieval operation. Para sa una sa balita, ihatid namin ang sitwasyon sa mga lugar na lubos na apektado ng lindol. Nasa bayan ng San Remilio, si Mon Gualvez. Nasa Bugo City naman, si John Aroa kung saan nag-inspeksyon si Pangulong Bongbong Marcos at nangako ng tulong. Unahin muna natin ang sitwasyon sa San Remilio, Cebu na isa sa pinaka-napuruhan ng malakas na lindol. Ang mga residente doon labis ang takot sa mayat-mayang mga pagyanig. Live mula sa San Remilio sa Cebu, nangunguna sa balita si Mon Gualvez. Mon, paano hinaharap ng mga residente ang tromang dulot ng lindol? Jiggy, kakaba-kaba pa rin ng maraming residente dito sa bayan ng San Remigio sa Cebu dahil sa mayat-maya pangaring nararamdaman ng mga aftershocks. Katabi lang kasi ito halos ng Bugo City na siyang epicenter ng magnitude 6.9 na lindol. Kaya naman marami sa mga residente dahil sa takot lumikas na muna. Sa drone video nga ng News 5, makikita ang Malatent City na itsura nitong open grounds ng bayan matapos magtayo rito ng mga modular tents. Ang problema, nasa 50 piraso lamang ang mayroon ng lokal na pamahalaan. Kulang na kulang yan para sa mahigit 200 pamilyang nagsilikas. Kaya ang iba, nagtsatsaga na lamang muna ngayon sa mga trapal at banig na inilatag muna sa kalsada, di alintana ang init. No? May mga residente namang namamalimos na ng tulong. Nangihingi sila ng pagkain at tubig sa mga dumadaang mga motorista. Wala pa rin kasing kuryente at sapat na supply ng tubig sa buong bayan. Kaya naman karamihan sa mga residente nakadepende pa naman sa water pump na pinatatakbo ng kuryente. Alam mo, Jiggy, maraming residente pa rin hanggang sa ngayon ang patuloy na humihingi ng tulong patungkol sa kanilang mga injuries. No? May mga sugat pa rin at pasa ang marami sa kanila sa iba't ibang bahagi ng katawan matapos ngang mabagsakan ng mga bahagi ng kanilang mga bahay. Ngayon lamang sila nakakapunta dito sa pinakasentro o poblasyon dahil galing sila sa mga mountainous parts or mountainous barangays nitong naturang bayan. Binibigyan naman sila rito ng paunang lunas. Meron ding mga nabubog ang paa at meron ding kinailangan pang alalayan gamit ang wheelchair. Pakinggan natin ang mga sinabi ng ilang mga apektadong residente. Sakit sir. Mura ko na trauma sir. Wala ko kakuan. Sa kinarga ako ng asawa ko palabas. Palabas ko na kuyapan. Takot po kami sa loob ng bahay namin. Hanggang po, naramdaman pa rin namin yung halugog ng lindol po. First time po, sobrang lakas. Kasi natakot po kami. Kasi may mga anak po ako kasi baka mabagsakan kami ng kahoy. At mo dyan ba sa San Remilio ay may mga ulat ng nawawala o kaya pinaghanap ng kanila kaanak? At anong balita doon sa mga nasawi sa Gumuhong Sports Complex dyan?
So far, Jiggy, wala namang reported na missing dito sa bayan ng San Remigio. Pero dyan sa sports complex, isa ang nakaburol na ngayon mula sa nasawing tauhan ng Philippine Coast Guard. Kasama siya sa 6 na nabagsakan ng malalaking tipak ng bato sa sports complex ng bayan habang naglalaro lamang ng basketball nang mangyari ang lindol. Nakatakda namang ibiyahe sa Iloilo Province ang isa pa sa mga nasawing miyembro ng Philippine Coast Guard. Kabilang sila sumatotal sa 14 na mga nasawi mula rito sa naturang bayan ng San Remigio, Jiggy. Mga karatig bayan ng San Remigio ay kumusta naman ang sitwasyon? Isa sa mga napuntahan din nating bayan, Jiggy, ay yung bayan naman ng Daan Bantayan. Dito pa rin sa northern part ng Cebu. Nangangamba rin ang mga residente dyan dahil baka daw hindi sila maabutan ng tulong. Paano ba naman? Ang ilan kasi sa mga kalye rito hindi pa rin madaanan ng mga sasakyan dahil sa matinding pinsala mula sa naranasang lindol. Parang hihiwalay pa nga yung isang tulay dyan sa kalsada dahil sa lawak at lalaki ng mga bitak. Bagamat may mga dumarating naman tulong dito ngayon, Jiggy, na pinagpapasalamat naman ng mga lokal na pamahalaan at provincial government ng Cebu, patuloy pa rin ang panawagan ng mga residente sa pagkain, malinis na inuming tubig, gamot kung kinakailangan, maging mga panghiga or mga tents at saka mga banig para sa kanilang matutulugan at syempre, pinansyal na tulong afterwards para sa mga residenteng nasira na yung kanilang mga tinitirhan. Balik sa iyo, Jiggy. Ingat kayo dyan, Mon. At yan po ang ulat ni Mon Gualvez, live mula sa San Remigio, Cebu. Bumisita si Pangulong Bongbong Marcos sa mismong epicenter ng lindol. Live mula sa Bugo City, Cebu, nangunguna sa balita si News 5 Visayas correspondent Jan Aroa. Jan, anong pinagutos ng Pangulo? Pinagutos ni Pangulong Bongbong Marcos ang agarang pagbabalik ng kuryente rito sa Bugo ngayong araw. Sabi rin ng Pangulo, nasuri na ng DPWH ang Cebu Provincial Hospital ay aktibo nang bumalik sa loob nito ang mga inilikas na pasyente. Jiggy, unang pinuntahan ni PBBM ang Yolanda Housing Village sa Barangay Pulambato. Tumambad sa Pangulo ang mga gumuhong bahay. Kinumusta niya rin ang itong mga residente doon at 7 residente ang natabunan ng mga gumuhong bahay rito. Kabilang isang buntis at 4 na bata. May nanay rin na ipinagsangga ang katawan para mailigtas ang 2 anak sa nahulog na kisame. Pero sa kasamaang palad, nasawi ang mga mag-ina. Takot din ang iba at takot din ang ibang residente dito sa lugar na bumalik sa kanilang mga bahay. Hindi na rin kasi pinapayagan ng lokal na pamahalaan na balikan pa ng mga residente ang housing village. Alamin din daw nila kung may pagkukulang sa pagpapatayo ng pabahay. Jiggy. At dyan, kumusta rin ang sitwasyon ng mga injured dyan kung meron kang impormasyon at meron daw 200 million pesos na do-donate ang tanggapan ng Pangulo. Saan ito mapupunta ng mga lugar? Tama ka, Jimmy. 180 million pesos ay mapupunta sa provincial government ng Cebu at sa mga lokal na pamahalaan ng Bugo, San Remigio at iba pang bayan na labis silang pinsalan ng lindol. 20 million pesos naman ang mapupunta sa mga pampublikong ospital sa probinsya. Ang lahat naman na nawala ng tirahan ay mabibigyan daw ng 10,000 pesos na cash assistance. Sinisiguro ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi hihinto ang pagsusupply ng pagkain at tubig sa mga biktima ng lindol. Pakinggan natin ang pahayag ni Pangulong Marcos. I assured all of our local executives that this is not, hindi ito minsanan lang. Pag-alis, baka naman isipin nila na pag-alis namin dito tapos na lahat. Hindi. Gusto rin ni Pangulong Marcos ang pagtatayo ng tent city para sa may pagsamantala namang matutuluyan ng mga residente. Marami pa rin kasi sa kanila ang natutulog sa labas ng kanilang mga bahay sa takot ng aftershocks. At dyan tuloy rin ang pamamahagi ng tulong ng opisina ni VP Sara. Saang lugar sila nagpaabot ng tulong? Sige, nagpaabot ng tulong ang Office of the Vice President sa San Remigio sa Cebu. Namahagi rin siya ng relief goods at tubig sa mga apektado residente si Vice President Sara Duterte. Bukod sa pagbisita sa Bidillion kagabi, bumisita rin si VP Sara
sa burol ng mga nasawi sa lindol dito sa Bugo City. Binigyan din ng Vice Presidente na ang kailangan ng mga residente ay kuryente, tubig, at lalong-lalo na sa lahat itong stress debriefing dahil nakikita daw niya na traumatized pa yung mga apektadong residente sa lindol. At kumustang search and retrieval operation kung ito ba'y nagpapatuloy ginagawa ng mga otoridad dyan ngayon? Jiggy, sa Gumuhong Pension House dito sa Bugo ay nakita ng mga rescuer ang bangkay ng 4 na taong gulang na lalaki at kanyang ina nagtatrabaho bilang caretaker doon ng babae. At sa ibang lugar naman, patuloy pa rin ang search and retrieval operations. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Ingat kayo dyan, John. At po ang ulat ni John Naroa live mula sa Bugo City, Cebu. Susunod, Magalong versus Malacanang na nga ba? Mayor Magalong may banat sa tagapagsalita ng palasyo. At Senator Mark Villar nagsalita na sa pagpapaimbestiga ng DOJ sa kanyang pamilya kaugnay sa mga proyekto ng DPWH. Diyan lang kayo mga kapatid, dapat una sa lahat. Pumalag si Baguio City Mayor Benjamin Magalong sa mga pahayag ng palasyo bago siya magbitiw sa pwesto bilang Special Advisor ng Independent Commission for Infrastructure. Live mula sa Senado nangunguna sa balita si News 5 mobile journalist Merimon Reyes. Merimon, ano ba tinutukoy ni Mayor Magalong na pahayag ng palasyo at ano ang kanyang hinanakit dito? Chigi, kung matatandaan, ilang oras bago magpitiw sa pwesto si Mayor Benjamin Magalong bilang Special Advisor ng Independent Commission for Infrastructure noong September 26, nagkaroon ng press conference si Palace Press Officer Claire Castro at dito sinabi ni Castro na hindi sakop ng tungkulin ni Magalong bilang Special Advisor na mag-imbestiga. Nabanggit din doon ang posibleng conflict of interest umano ni Magalong bilang Mayor ng Baguio at Advisor ng ICI. Naungkat pa sa naturang press con, Gigi, yung tennis court project sa Baguio na ang kontraktor ay ang mga Diskaya. Bagamat hindi direktang pinangalanan ni Magalong si Yusek Clara Castro, sinagot naman ng alkalde ang ilang puntong ibinato laban sa kanya sa press conference ng Malacanang. Tinawag ni Magalong na below the belt ang tila pagpapalabas na maanumalya ang tennis court project. Narito ang bahagi ng pahayag ni Mayor Magalong. Bigla mong palalabasin na maanumalyang tennis court. I think below the belt yun. It has nothing to do with the... Kaya mararamdaman mo talaga na maanumalya rin yung paggandak doon na yan. Sa tingin ko, maanumalya rin yung paggandak mo ng press con na yun. And probably she's taking orders from someone else na hindi ko alam. At Merimon, ano bang paliwanag ni Mayor Magalong tungkol sa proyektong ito ng mga Diskaya sa kanyang lungsod? Gigi, giniit ni Magalong na hindi pa tuluyan tapos at bayad ang kinikwestyong tennis court project ng St. Gerard Construction sa Baguio City. Nagbabayad pa daw ng danyos ang kumpanya ng mga Diskaya hanggat hindi natatapos ang proyekto. Tapos, taong 2022 pa raw dumaan sa competitive bidding ang naturang proyekto. Gigi. At may nabanggit bang dagdag na paliwanag si Mayor Magalong kaugnay sa kanyang pagbibitiw sa komisyon? Gigi, sabi ni Mayor Magalong, wala naman daw pressure sa loob ng komisyon noong bahagi pa siya nito. Pero nagtataka nga raw siya bakit biglaang mayroong pagbabago sa ihip ng hangin at biglaang hindi na raw siya pinag-iimbestiga. At gayon pa man, naniniwala pa rin naman daw si Magalong na mapagkakatiwalaan pa rin ang ICI. Pero nang tanungin kung may nadiskubre ba siya sa komisyon na posible naging mitsa sa kanyang pagbibitiw, tila naging makahulugan ang kanyang sagot. Pakinggan natin. I have my suspicion, pero I won't share it with you. I'm sorry. Pero sir, you will share it with the appropriate body when the time comes. Gigi, ayon kay Mayor Magalong, wala na raw silang komunikasyon ni Pangulong Bongbong Marcos mula noong nagbitiw siya sa ICI. Yan muna ang latest mula dito sa Senado. Balik sa iyo, Gigi. Yan ang ulat ni Merimon Reyes live mula sa Senado. Bukas sa anumang investigasyon si Senator Mark Villar kaugnay sa umano'y interest ng kanyang pamilya sa mga proyekto ng DPWH. Git ni Villar, wala siyang kontrol sa anumang kumpanyang lumahok sa bidding ng mga proyekto ng DPWH nung siya'y kalihim pa ng ahensya mula 2016 hanggang 2021.
Handa raw siya makipagtulungan sa anumang investigasyon dahil anya wala siyang tinatago. Naniniwala din umano siya sa pananagutan at legal na proseso. Tugon ito ni Villar sa payag ni DOJ Secretary Boying Rimulya kahapon na kasama na ang pamilya Villar sa mga imbestigahan sa mga maanumalyang proyekto. Samantala, patatawag naman ng Independent Commission for Infrastructure o ICI, Senator Mark Villar sa susunod na linggo. Binatikos sa mga biktima ng drug war ang lumusot na resolusyon sa Senado na sumusuporta sa house arrest si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ingay politika lang daw yan. Live mula sa Senado, nangunguna sa balita si Rainiel Pawid. Rainiel, tingin ba ng mga drug war victims ay may epekto ito sa kaso ni dating Pangulong Duterte ang itong pinasang resolusyon ng Senado? Jiggy, ayon nga kay ICC Assistant to Counsel Cristina Conti ay walang timbang itong pinasang o inadapt na resolusyon ng Senado na sumusuporta naman doon sa house arrest nga ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Giit niya yung Senado bilang isang institusyon ay hindi bahagi ng proseso ng ICC. Wala rin daw malinaw na impormasyon kung paano mapaparating nga itong resolusyon doon sa The Hague. Kinakailangan kasi ay may direktang impormasyon itong Senado doon sa kasalukuyang sitwasyon ni Duterte at kung paano nga tama yung proseso ng pagpapadala nila ng impormasyon. Kung wala naman daw ay mananatiling ang ingay politika lang itong aksyon na ito ng Senado. At self-serving din daw ito dahil nga yung isa doon sa mga pumirma doon sa resolusyon ay posibleng kapwa akusado pa ni Duterte. Isa nga doon sa mga senador na pumabor ay si Senator Ronald Bato de la Rosa na dating PNP chief noong administrasyong Duterte. Ngayon ay pinag-iingat-ingat din nila at pinatitimbang itong ganito ngang mga aksyon dahil baka mag-backfire o makasama pa ito lalo na kung mapatunayan na ito ay nagagamit sa politika o yung sitwasyon na ito ay nagagamit nga sa politika. Pagpapakita rin daw ito na matibay pa o malakas pa yung impluwensya ng mga Duterte kaya naman tiyak na yung mga yung mga EJK victim families ay tututol dito maging na rin yung prosecution na makauwi nga sa Pilipinas itong dating Pangulo. Jiggy. At Rainiel, anong dahilan ng mga senador kaya gusto nilang i-house arrest si dating Pangulong Duterte? Jiggy, 15 yung pumabor nga na senador doon sa resolusyon na yon. Pero sila, iisa lang yung tono, kanilang pinupuntirya yung mahinang sitwasyon ng kalusugan nga nitong dating Pangulo at yung pagiging lolo o weak state na nga nung kanyang buong pagkatao. Pero doon sa resolusyon ay wala namang nakapaloob kung saang bansa nga pwedeng ma-house arrest itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pakinggan natin yung kanilang pahayag. Ako'y nakikiusap na sana isang tabi muna natin ang politika. Yan po ngayon si Pangulong Duterte. He is old, he is sick, and he is very weak. Very weak na hindi na siya makatayo. Hirap na siya makatayo ngayon. Kaya ako pinakiusap sa inyo na sana bago huli ang lahat. At kilala ko po si Atty. Digong. Siya na mismo parang pagod na rin po siya. Jiggy, kung may pumabor, 3 naman yung tumutol at 2 yung nag-abstain. Pakinggan natin yung kanilang mga punto. Bilang chairman ng Committee on Justice and Human Rights, nais ko mang pumanig sa isang banda. Tungkulin kong pumanig sa mga daing ng naghahanap ng hustisya. I vote no. It should be proven na meron po siyang sakit. If it's true, I'll cast my vote as yes. Pero without proof na yun nga talaga ang totoong pangyari, then I will abstain. Jiggy, si Senator Mig Zubiri naman kagabi, kahit nga wala itong si Senator Chis Escudero, kinumpirma niya na kung pumasok nga ito doon sa sesyon ay yes din o pabor din yung boto nito. At yan muna ang latest mula dito sa Senado. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Rainiel Pawid live mula sa Senado. Susunod, mabilis naman ng pagkaubos ng confidential funds ang tanggapan ng Pangulo kinwestiyon sa pagdinig ng Kamara. At bagyong Paulo lalo pang lumakas habang papalapit sa Northern Luzon. Huwag kayong bibitiw, dapat una sa lahat.
Kinwestiyon sa pagdinig ng Kamara, mabilis umanong paggastos ng confidential at intelligence funds ng Office of the President. Sa budget hearing ng Kamara, lumabas na mas mabilis pang naubos ang confidential funds kaysa sa regular na pondo na tanggapan ng Pangulo. Questionable ito para kay ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino. Tingin ng kongresista, mas maluwag ang paggastos sa confidential funds dahil hindi ito sakop ng audit ng COA. Depensa ng sponsor ng presidential budget na si Congressman Albert Garcia, ginastos ang confidential funds sa mga programang may kinalaman sa pambansang seguridad at pagsugpo sa krimen. Wala pang tugon dito ang palasyo. Ni isang kusing ay walang natitira po, no, sa cash disbursements. No? Every single peso is spent. Does the sponsor confirm na quarterly wala po ni isang butal, ni isang sentimo, ni isang piso na natitira? Ubus po lahat ito. Mr. Speaker, Honorable Colleague, tama po yun. Efficient po ang pag-utilize ng Office of the President ng pondong ito. Lalo pang lumakas ang bagyong Paolo at ngayon isa ng tropical storm habang papalapit sa Luzon. Pulitong namataan 530 kilometers silangan ng Infanta Quezon. Taglay nito ang lakas ng hangin aabot sa 75 kilometers per hour at bugsong aabot sa 90 kilometers per hour. Tinatahak ng bagyo ang kaluran direksyon sa bilis na 20 kilometers per hour. Ayon sa Pag-asa, posible ito maglandfall sa Isabela o Aurora bukas ng umaga. Tatawid ang bagyong Paulo sa West Philippine Sea bukas ng hapon at inaasahang lalabas ng PAR Sabado ng umaga. Asahan ng maulang panahong dulot ng bagyo sa Northern Luzon. Local thunderstorms naman na magpapaulan sa nalalabing bahagi ng bansa. Mga bumabanderang headlines, alam mo na, dapat una sa lahat. Abangan niyo po ulit kami dito bukas sa TV5, 1PH, RPTV, True TV at 105.9 True FM.